Nagkakilala kami ni Batchoy sa Taiwan. Same company kami doon. Tapos Pero different production. Yung trabaho ko sa panggabi, siya sa pangumaga. yung sa kantin, syempre nagkakaanohan doon. Parang nagkareto-reto na ganyan. Nabuyo ba ng ibang tao? Pinakilala kami sa isa nung kaibigan ko. So, doon na nag-umpisa yung love story namin. Syempre kinuha ko yung Facebook niya agad-agad. Kaya nakakatuwa kasi parang naniwala ako sa tadhana na gano'n. Hindi naman kami magkilala pero halos sabay kaming dumating doon. Same day, diba? Kumbaga, wow, tadhana yun ah. Hindi ko na siya pinakawalan pa. Alam ko, unang kita ko pa lang sa kanya, siya na eh. Ikaw ang aking payapa. Nangligaw siya pero hindi naman siya ganun kabilis. Parang na-feel mo na lang. Minsan kasi hindi ako masyado naniniwala sa ligaw-ligaw. Nagdadala ako dati ng yung mga chocolates, mga prutas, nilalagay ko doon sa food locker niya. Kasi doon sa company namin may mga food locker yan, kanya-kanya. Ginagawa ko, nilalagay ko doon, yung mga pagkain. Siyempre, yan, tawag-tawag, chat-chat, tapos konting kain sa labas, ganyan. Parang meron kami naging special place doon sa Taiwan, yung Lovers Lake, malapit doon sa namin, sa may mga dormitory, bali, park siya, pabundok na gano'n. Doon kami nagde-date lagi, doon kami nagdadala ng pagkain. Alam ng mga kasama namin niya, sa Lovers Lake lang kami nagde-date. Tipid tips. Kakain kami doon ng almusal, ganyan-ganyan. Tapos yun, doon niya rin ako sinagot. Bali, special sa amin yung place na yan. Lovers Lake siya. Kahit ano pa mang daan, ilang pintuan may... Nag-propose siya nung nag-tour kami. Nag-tour kami ng mga sa company tour. Medyo ako dyan na nabubuelyaso ba. Siyempre nag-book kami ng hotel. Hindi pa ako tapos mag-prepare ng mga balloons, ng mga anek-anek kumbaga. Dumating na siya. So nabubuelyaso. Yun lang. Basta. Pero Kasama ko yung kaibigan ko na Kapampangan din. Doon na siya nag-propose. Unexpected proposal. ayun naman, naging okay pa rin. Yun nga lang, wala na masyadong picture-picture, wala na masyadong video-video kasi nga nabuelyaso eh. Pero sabi niya, okay lang yan. Ang mahalaga, ikaw. Ang mahalaga, mahal mo ako. Ilong dinalangin payapa, sagot sa aking tanong.
sigurado. Kaya June at Rachel, dapat ang maging sentro at prioridad ng pagmamahalan nyo yung salitang agape. Ang ibig sabihin nun, unconditional love. Bilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo, ngunit sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huli palagi. Tinatanggap mo ba si Rachel bilang kabiyak ng iyong puso habang buhay? Sa hirap at ginhawa, sa kalungkutan man o kasiyahan, sa sakit man o kalusugan, pangakong pipiliin mo ba siya at mamahalin habang kayo ay nabubuhay? Opo. Ganyan din naman Rachel, tinatanggap mo ba si June bilang kabiyak ng iyong puso habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, pangakong pipiliin at mamahalin mo ba siya araw-araw habang kayo ay nabubuhay? Opo, Pastor. Man ang hirap, luha at lahat, ikaw ang paborito kong desisyon. At pag napaligiran ng ingay at ng gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo. Napakaswerte mo kasi ako nakatuluyan mo. At syempre, napakaswerte ko rin kasi ikaw ang mapapangasawa ko. Ang galing ano? Totoo pala yung tadhana. Tinagtagpo tayo sa Taiwan. Dati, tinititigan lang kita. Ngayon, ikakasal na tayo. Sure na ako na ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Ikaw, sure ka na ba? Sure na. Salamat sa pagmamahal mo. At sisikapin ko maging mabuting asawa at mabuting inam. Hindi ko kayang tumbasan yung sinabi mo. Pero yun lang ang masasabi ko. Mahal na mahal kita. Happy anniversary. Naramdam mo sa akin yung saya, yung pag-aalaga. Pinakita mo sa akin na maganda ang mundo kapag may kasama. Pinaramdam mo sa akin na mas makulay ang buhay kapag tayong dalawa. Sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo, mahal. Sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man. Nais kong malaman mong iyo ako.